Yun, welcome sa part 3 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung mga stock nyo. So again, dito tayo nag-poll sa ating Facebook. Okay, so number 1 is Converge. Converge, still mainit pa rin si Converge. Dahil surprise, no? Nagbigay ng dividends ang company. Okay, so kita natin yun, no? Ganda ng inflows ng buyer. Pero approaching na sa heavy resistance. Kala ko nga easy sell on news yung announcement ng dividends. Actually, maliit lang yan, no? Wala pang almost, no? Yun, no? Wala pang 0.2. Halos 1% din. Pero maliit yan para sa blues, para maglaro ng dividend play. Okay. Ang mahirap dito kay Converge, ayaw magpahinga. Ayaw mamigay ng entry. Yun, nandito lang nagbigay ng entry. Yun ang problema natin dyan. Masyado ng malayo. Oh, so kung walang hawak, huwag nyo na itong pagplanuhan. Yun ang pagbalakang pumasok. Dahil parang walang opportunity makapasok. Okay. So target price is yung guhit na yun, no? 18 pesos. So sakto dun sa extension ng fib. Kung ako, kaya ko walang hawak, no? Load na lang ako dito. Kung may hawak kayo, trail stop nyo lang. Use, hindi pa napabasag tong MA na red, no? Alamang MA20 yan. So pwedeng pag nabasag yan, dun nyo i-cut or dun nyo i-take profit. Okay? Kasi sobrang taas na. Baka naman mag-correct din. Okay, so sayang naman. Tsaka ito matagal ng guhit to. Yun talaga ang target niya. 18. Okay. RSI, ayun o. Sobra-sobra na o. May tingnan natin to. Itong bearish divergence na to, yun o. Nung nag-materialize, nag-correct din. No? So ngayon, may another bearish divergence dito. So baka mag-correct din. May upside pa ba si Converge? Sobrang lakas kasi ng earnings nyo versus expectation, kaya umataw talaga yung presyo niya. PE, lampas na sa fair value. Lampas na, yun. Ito, pinaka-aggressive na to, 19. Average niya 15. Lampas pa rin. So, 18 technicals na lang yun. No? Okay, so yun. Ingat na dito. Kung may hawak, magbantay na at baka magkabentahan. Kung wala, wag nang pagbalakan kasi masyado nang mataas yan. Yung nga natin kung sinong namimili dyan. Foreign fund pala namimili. Sige lang. Pas na. Converge. Next. AC. Ito AC, medyo na to. May potential. AC. Kasi kung iisipin natin, lahat umakyat na. Ito lang yung medyo naiwan. Tsaka, di naman to masamang company dahil syempre, quality stocks yan eh. Ayala. Tapos, conglomerates pa. Yun nga lang problem. Dahil conglomerate siya, pwedeng yung ibang sector is magpahinga. Tapos, mahila yung kanyang earnings. No? Pero, ayos pa rin to. Pwede si AC. Gaantay lang to ng opportunity. Maganda-gandang buwelo. Kung gusto niyo ng momentum, breakout dito sa 640 breakout dyan sa MA200. Pag naka-breakout dyan, magmo-momentum yan. Pero kung hindi, gapang-gapang lang muna siya dyan. Okay, pero uptrend naman. Kung may selling at bumagsak, yun pwede 600, below 600. Okay. So, next, Ayala. Check natin ang FA niya. Ayun, ganda rin ang earnings. So.
above estimates din. So, hindi dapat mababa to, no? Dapat nasa medyo mataas tong presyo. Ayun, no? 39% upside. Undervalued naman. Okay? 800 average consensus target price. Yun, dun. Pwede yan, AC. Takot lang sila kay Mitsubishi. Pero, wala na yun. Kapag gantong bull market, di magbibenta yun. Mag-aantay na yun ng maganda-gandang presyo. Okay? Gusto nyo magbudega, pwede. Mga 600. Gusto yun, AC. Check na natin. Ba't ayaw umakyat nito? Maliit lang yung volume nyo. Okay. Ganda, may momentum na maliit. Pero resistance din, no? Ayun, no? Nasa resistance level din. Breakout talaga para mag-momentum. Mukhang okay na. Mukhang bumibelo lang to. Yun. Kulang pa. Sige. Yun. Okay na yan, AC. Buy the dip. Okay naman, no? Correction. Baga lang, tsaka liit ng range. Oh. Yun lang. 4% tagal. Pero 4% lang. Pwede kung marami kayong BP na hindi ginagamit yan. Lagay nyo dyan. AC. Tel. Si Tel naglabas ng earnings na hindi mataas. No? Hindi maganda. Yun, no? Negative 8. Positive 9. Kaya, yun. Negative 8, positive 9 yun. Ang ending niya is 0.01. Missed estimates to kaya bumagsak. Pero may dividends ka naman na 6%. So, goods din to si Tel. Anyway, marami nga palang event ngayong linggo. No? May rebalancing pa nga pala ngayon. Fair value ni Tel, maliit na lang. 1,644. Dito na lang. Doon 1,640. So, kung bibili ka niyan dito, yun lang upside. 12%. Pwede naman. 12%. Okay din naman. Yun lang. Umilalim na ng masyadong malalim. Nawala yung momentum. Ayun pa, sell down last minute. Okay din, pero sa ano na lang, sa execution ng rebalancing, pwede yun. Okay, pero hindi na ako masyadong tiwala dahil, ayun o. Depende kung Q3 maganda. Yun, pwede. Pero may dibs naman. Kailan ba next? August. March. August, March lagi. April. Next year pa pala ito eh. March. Next year pa. So, walang play talaga. Quick bounce lang kung babagsak. Quick bounce mataas. Yun. Kaya hindi tayo nagmadali dito eh. Actually, nasa watchlist natin to pero hindi natin yung iba kasi nagmamadaling bumili. Kaya, ayun. Pwede naman, gain naman sila pero sayang, di ba? Kung nilagay mo sa magandang stock, hindi kumita ka na agad. Okay, sige. Patience lang kay Tel. Antayin natin yan. Tel. Mandarin. Sige, next. Bloom. Si Bloom. Isa rin hindi maganda earnings. So, yun o. Pulang-pula o. 13 na nga lang ang ina-expect sa kanya. Nag-negative pa siya. Kaya, kulela to eh. Laki ng binagsak. Ngayon, may technical bounce. Tapos, na-remove pa sa rebalancing last time sa MSCI. Okay naman. Breakout dito. Breakout doon. Bangga sa MA. Kung itutuloy niya yung rally, pwede siya hanggang dito. Pero baka ganun muna punta doon. Yun. Bloom.
medyo ano pa eh, malaki pa yung problem ng mga mainlanders eh. Medyo malaki pa yung problema ng kanilang economy sa China. Kaya yung mga player ng Bloom, mga client is hindi pa nakakabalik, no? Pero normally malakas yan pag December. Baka naman may chance to ngayong December. Kaya lang ayoko na masyado yan. Kasi ang lalim. Pero okay lang din, no? Ito lang hindi ko gusto. Buti pa, ganito na lang. Antayin nyo yung 3Q, malapit na naman September 30. Pag magandang earnings ng 3Q, yun, pwede yan. Ayun, pullback yan. Kasi ang gaganda niya, oh. Ayun, oh. 85, 20, 92, tapos biglang Q1, 11, ayun, oh. Diba? Mula dun, dumiretso na. Na-remove pa sa rebalancing. Tapos negative 61. Parang may trend na yan, eh. 11, 61. Baka yung next. Okay, so baka ito relief rally lang to. So yun lang yung nakikita ko kay Bloom. Okay, last. Hindi pa pala. Check na natin dito sinong naglalaro dyan. UBS. Pero okay din. Sige, breakout to. Pwede, pullback dito. 8.14. Sige, next tayo. Pure Gold. Parang nagpahinga si Pure Gold. Ayun, oh. Nagpahinga muna. Oh, sakto pala. Ito yung breakout point. Nandun siya ngayon. Pwede. Kung papasok ka dyan. %, tapos dun ulit ang target. Pwede rin. Malaki-laki din. 7%. Pero binuhusan, no? Ayun, no? Binuhusan dun. Teka. Gold. Liit ng volume. Binuhusan ng foreign fund. Pwedeng itry. Or dito sa ilalim. Isa pa. Ayan, yan. Yun, pag nag-hold yan, goods na yan. Pag hindi, dito yan mag-hold. Mga 28. Yan, 28 level. Pero okay to si Pure Gold. Kaya lang naiwan na yun. Pero at least namimigay ng entry. No? Yun ang reason kung bakit malakas siya. Maganda yung mga earnings niya. 34% pa yung upside mo dito. 43 pesos. No? So, okay din. Okay. Now, last, SCC. SCC. May play dito ay SCC. Talaga lang. Antayan, no? Antayin mo lang talaga. Kasi regular na dividends niyan. Down ang earnings niya, di ba? Alam nating down ang whole sa global. Tapos mas malaki pa yung down niya kaysa sa estimate. Ang target niya na lang is yun, 40 pesos na lang. May upside na konti sa level niya. Ayun. Sukatin natin. Ayun, mga 20% pa. Pero baka hindi ma-hit dahil baba. No? Baba ang presyo ng coal. Kaya lang ang catalyst nito is yung incoming dividend. Ayun, no? 350. October 20. Yan natin sa ibang araw. Sa ibang taon. April,
October 20. March. Takpan siguro yun. Ito. March. Tapos March ulit. April. Ba't ganun? Okay, natatabunan. Sa October yan. 26. Yan, mga ganyan. 26, 20. Alin man dun. Dito. Wala kasi siya dating wala talaga siya dating mid-year. Puro April lang. Tapos ngayon, ginawan twice a year. Okay. So, may na-expect tayo dyan dividends this coming 20 to 26 October. Matagal pa, mga 1 month pa. So, kung aantayin mo yun, pwede pa yan mag-conso ng hanggang dyan. 30 days ka pa mag-aantay. Ilan ang yield ang inaantay mo? 350. So, yan. Ina-expect natin ang yield na bigay niya is 10% yield. So, pwedeng mag-accumulate habang nag-aantay ng announcement. Okay? Parang yung mga ginawa dito, 30 days bilangin natin mula sa announcement. Ayun, ganyan. Nandito siya sa level na to. Kung nandito ka, di ba, parang taas na yun, Pero after 30 days, sumipa pa. Ilan ang nirally? 10%, di ba? Kasi ang yield niya that time is ganun din. Okay? So, eto ulit. Dito nag-announce. Bilang ulit tayo ng 30. Yun. O, di ba? Dito, nandyan, Kung iisipin mo, parang, taas na yan, Parang late na. Nandun, Parang late na. After 30 days, yun, sumipa pa siya ng, kung nabili mo sa support, 20. Bullish yun that time. So, ngayon, dahil bullish ang market, let's see kung magbibigay siya ng upside na 10 or 20 sa current level. 10 or 20. Tingnan na lang natin. Pwedeng tumama sa fair value na 40. Kung tatama siya dun sa 40 pesos, pwede 20%. Hindi natin sinasabing mangyayari yun. Sinasabi natin magbibigay ng tips at whatever ang performance ng chart, may sure kang 10% yield. Okay, so yun lang. So far okay yan. Wala pang masyadong tao. Liit pa ng volume. May mga seller pa. Siguro nag-aantay ng magandang presyo. Pero yun lang. Kung gusto nyo bumili, edi bilhin nyo dito. Year 31. Pwede yan dyan. Okay, so yun lang. For SCC. Pero after dips, out na yan dahil ayan may upside pero pula na. Tingnan natin yung call na lang sa global kung may pag-asang umakyat. Pero pwede kasi recovery na ng global economy. Lalakas na naman yung kanilang order dito, yung consumption. Pag nag-bounce yan dito, let's say nag-rally, o okay na. Baka nandito na si SCC. So goods din. Lang talaga, patience lang. Okay. So, yun lang. Thanks for watching. And, yun. Wednesday ulit, live charting tayo.